O sige, thank you. Oo. Meron, 10. Oo, mga isang oras lang naman. Testingin natin kung may wobble. Ayan, wala. So dito matetesting kung okay ba handling sa high speed. Yun, maganda rin na medyo malayo yung shop. Nakapag-testing agad pagkaalis pa lang ng shop ng Yugimoto. So makikita nyo naman kung ayan, kung may wobble or mahirap pa siya i-handle. Kung malikot, wala, parang stuck pa rin yung handling. Pero sa suspension dito sa part na to, hindi pa masyadong matesting kasi nga ang ganda ng daan, smooth na smooth. So, pero sa high speeds ka, medyo maaano mo rin yan, mararamdaman mo rin yan kasi yung pag mabilis ka tapos merong mga alon-alon yan, medyo dyan napapasok yung yung galaw nung front suspension. So dito naman merong mag-i-interview sa atin na medyo namangha sa Husky. Ginaya. Galing daw talaga manggaya. Ito yung nanggaya. Ito. Steam. Ha? Mahal din. 150. So ayun, pagka-go nga, gusto ko na siyang layuan agad kasi baka matuluan pa ng laway si Husky. Galing ko talaga manggaya. Tangina. Galing. Okay. Ano tatak yan? Sim. Sim? Nagulat pa siya eh. Kala nyata niya Rusi eh. Motor niya. Nagulat pa si Bugok eh. Sabi niya, Sim. Sim! So dito, maluwag-luwag na yung traffic. Ayan, mas matetesting natin dito yung suspension sa harap. Ayan, maganda rin. Medyo hindi siya kasing ganda nung sa asfalto. So, may mga talbog-talbog dyan. Ayan, mapapansin nyo kung matagal pa siyang maglalaro, yung pag natalbog siya, kasi kailangan yun yung i-minimize yung dami ng talbog niya. Pero parang normally yata mga 2 hanggang 3. Kaya lang pag high speed ka, medyo delikado kasi yun kasi bawat talbog niya nawawala yung grip. Pag angat nung gulong, so nababago yung grip ng gulong. Medyo delikado pag marami kang talbog. Maganda yung lagi kang nakadikdik, yung gulong mo lagi nakadikdik sa kalsada. So yun ang ideal. Kumbaga tumalbog siya ng isa dahil sa lubak, dapat mapigilan niya yun. Yun naman talaga yung purpose ng suspension, mapigilan niya yung bounce.
So dito, yung umabot tayo sa pinagaspang na kalsada, normally yan, mararamdaman mo na parang tinatangay ka nung grooves ng kalsada. Pero dito, wala. Parang patag pa rin siya. Lalo na yung siguro sa maninipis yung gulong, ganyan. Mag-aalalay ka kasi may laban yung manibela. Pagdaan ko dun, wala. Diretso pa lang din. Normal pa rin yung effort mo sa steering, sa handling. Okay na okay pa rin. So since nagbaklas tayo ng gulong sa harap, syempre may mga may mga sensor. Yan, tinitingnan ko rin, obserbahan ko din kung magkaka-error ba ako sa ABS or dun sa sa TCS din siguro kasi yung TCS siguro may sensor siya sa harap kasi yun yung parang basis niya para sa pag-control dun sa wheel spin set ko. So wala namang lumabas na mga error or check engine kahit TCS o ABS, wala naman siya naging problema. So dito, ayan, testing natin i-lubak sa may imbornan. Ayan. Yes. Yun.
It's about 50 kph. Ganun lang yung talbog niya. So dito tayo sa Katipunan, yan, marami ng uneven surfaces. So dito matitesting din. Lalong matitesting. Lalo na pagdawid dun sa Aurora. Pagdating mo na ng C5, maobserbahan niyo na yung talbog-talbog niya. I don't know, siguro hindi rin, iba rin yung talagang yung napipil mo. Syempre iba yung pinapanood mo lang, pero at least you would have an idea kung kung parang mukha ba siyang mahirap pa manehuhin, yan, drive-in pag natalbo. So yun lang, konting idea lang. So dito maraming patalbog-talbog. Ayan, makikita nyo rin naman, ma-observe nyo yung bounce ng kotse sa harap. Parang pareho lang kami. Mas ma-bounce pa nga siya. Dito naman ma-observe niyo yung performance niya sa mga lubak, mga talbog ng medyo slightly nakabanking. Yan. Kung pinabawi ba niya yung handle mo or ano mo, yung mga ganon. So okay naman siya.
So dito naman, yun, malapit na sa Taytay. Ayun, ang napansin ko sa kanya, tama, naging stepper siya. Pero hindi naman pag sinabing step is yung tipong kalesa mode na tagtag talaga. So naging ano siya, naging mas matigas. Hindi, siguro mas tolerant sa mga lubak, sa alon-alon, sa mga umbok-umbok, kaya ganyan. Na yun nga, mas napipigilan niya yung paglaro-laro nung suspension mo sa harap or yung pag-bounce na niya para to maintain grip nung gulong mo, para nakadikdik siya ng nakadikdik sa kalsada. Ayan, may mga imbornal din, dinadaan-daan ko rin para ma-testing pa rin. So ayun, after watching the video, palagi ko hindi nyo talaga mafe-feel yung talagang difference, talagang iba yung magagamit yung mafe-feel nyo sa sarili nyo motor, yung difference na siguro subtle siya, pwede mong sabihin subtle pero or hindi ganun kalaki, pero pag nasa high speeds ka na and long rides ganyan, dun siya magkakaroon ng significance, yung stress mo sa kamay mo, yung stress ng katawan mo sa pag-handle ng bike mo na sa shoulders ganyan. So dun na yun magkakatalo. Yun nga, kailangan matesting mo talaga sarili mo. Ayun, so malapit na sa bahay. Ayan, pansin ko okay siya para sa riding style ko din. Nabanggit nga pala ni Sir Don ng AV Moto na ang nilagay niyang configuration din is yung nilalagay din niya sa sa motor niya. Bumabiyahe din siya, nagtatrack, ganyan, and hindi naman kami nagkakalayo ng weight. So yun yung pinalagay niya, which is tested niya para sa riding style din, gano'n. Hilig din, parang medyo konting racing ganyan, na ayun, magaling, good job. Walang nagbago. Since umalis ako dun sa shop, wala akong naramdaman na
kakaiba na yung tipong lumuwag o humirap i-handle yung bike. Magaling yung gawa nila. Maganda para sa akin, pulido. Kasi ang haba din itong biyahe ko, mga 1 oras din to. So yung mga dinaanan natin, madaming maraming talbog na yun, lubak, umbok, kung ano-ano pa. Ayan, so yan, okay pa rin siya. Hindi ako nag-struggle sa pag-handle ng bike. Stable na stable, magiging confident ka na sa pag-attack dun sa klase ng kalsada na i-present sa iyo ng mga biyahe mo. Kaya good job AV Moto, and of course to Sir Don na binigyan tayo ng privilege na maasikaso niya at matingnan niya himself yung bike ko at para masukat ng maayos kung ano ba talaga kailangan para mailabas niya yung full potential ni Husky ADV 150. Dito nagkaroon tayo ng chance na matesting siya sa rough road talaga. Yan, lupa, buhangin, butas. Okay, kayang-kaya niya i-take yung mga ganong challenges.